Ito pong Gospel of Luke ay isa sa mga yung sinasabing universal gospel. At isinulat ito halos karamihan sa mga Gentiles. At ito pong si Dr. Luke ay halos karamihan ng kanyang mga isinulat dito sa kanyang aklat ay yung mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus doon sa mga karamihan sa mga bata, yung mga may sakit na bata. At meron din siyang interes doon sa mga babae, lalo na halimbawa yung mga parang tinatakwil na ng lipunan. At dito rin makikita natin dito yung pagbibigay diin niya sa banal na espiritu at saka sa joy na ibinibigay nito. Yan makikita natin sa aklat ni Lucas. At isa pa ron sa kanyang binibigyan ng diin ay yung preaching ng good news, yung gospel, the gospel. At ito ay sabi doon sa isang babasahin ay binanggit niya ito ng halos 10 beses dito sa Lucas. At sa ibang mga gospel ay 1 beses lang, no? Doon sa aklat ng mga gawa ay binanggit niya ito ng halos 15 beses. Ang ating pong mga yun pong ating mababasa ngayon dito sa chapter 7 ay may kinalaman sa tinatawag nating degree of commitment o yung antas ng kanyang commitment. Halimbawa sa church, yung commitment mo sa mga gawain, yung commitment sa bawat bagay na gusto mong gawin. Hindi lamang commitment, kundi yung kung gaano mo pinapakita yung pagmamahal mo ron. Gaano ba kalalim ang pagmamahal mo doon? Gaano mo ba ipinapakita talaga yung pagmamahal mo sa isang bagay? Nung ang ating Panginoon ay kinausap si Pedro, kasi bumalik na si Pedro sa pangingisda, tinanong niyan kung mahal ba niya si Jesus. Pedro, mahal mo ba ako? At 3 beses niyang inulit yun. At doon ay pinapakita yung kagustuhan ng Panginoon na malaman talaga yung nararamdaman ni Pedro para kay Jesus. Kung yung kanya bang paglilingkod, yung kanya bang pagsunod kay Jesus ay hanggang saan niya ipapakita yon. At siyempre pinakita naman ni Pedro hanggang kamatayan, di ba? Ganon kalaki yung pag-ibig niya sa ating Panginoon. Sa bawat iglesia, siyempre hindi naman lahat ng miyembro ay pare-pareho ng degree ng kanilang commitment sa church. Hindi lahat ay ganon katindi o yung ganon nila ibinubuhos yung kanilang commitment doon. Siguro dahil sa meron silang ibang pinagkakabalahan, merong mga bagay na gusto nilang mauna, may pinaprioritize sila, o kaya merong mga yung tinatawag nating mercies, o kaya yung necessities sa buhay, di ba? O baka meron kang o kaya yung mga may kamag-anak kami sakit, at tinuturo naman ng Biblia yung bagay na yun. Kung merong pangangailangan talaga, inaalaw ng Diyos yun. Pero kung minsan, dahil na rin sa
meron tayong mga dahilan. Yung mga bagay na yon, ginagamit na ring dahilan. At doon makikita mo, yung talagang hanggang saan ba? Hanggang saan ba tayo maglilingkod? Hanggang saan ba natin ibinubuhos yung ating paglilingkod sa Diyos? Kuminsan, sa ating pagsamba, pag hindi mo nakita yung kaibigan mo doon sa sambahan na yon, parang naapektuhan na rin ang iyong pagsamba. Wala si ganito, parang hindi ako ginaganahang magsimba. O kaya yung mga ganung bagay ba? At maraming dahilan yung kung bakit, kung gusto nating makilala yung isang tao, gusto mong pag-aralan muna siya. O halimbawa, yung isang taong mag-aasawa, isang babaeng mag-aasawa, kaya isang lalaki, hindi mo siya basta-basta pakakasalan o hindi mo siya sasagutin muna hanggat hindi mo siya nakikilala. Pero pag nakilala mo na siya, doon na unti-unting lumalalim yung pag-ibig mo sa kanya. At siyempre, masakit nga pagka nagkahiwalay kayo, ganun nakalalim yung inyong pinagsamahan, at matatapos yun, ganun na lang yung sakit na mararamdaman mo pagka nangyari sa iyo yun. Dito po sa aklat ni Lucas ay merong si Jesus ay niyaya ng isang Pariseo. Siguro katatapos lang ng kanilang pag-aaral doon sa sinagoga, at siya ay inimbitahang kumain doon sa kanila. Marami tayong mababasa rito na si Jesus Christ ay iniimbitahan palagi. Halimbawa, doon sa kasalan sa Kana, iniimbitahan siyang kumain doon. At sa Matthew chapter 26, itong si Simon the leper, si Simon na ketongin, sa chapter 26 verse 6 ay inimbitahan din siya. Itong si Mariang kapatid ni Lazaro, ito na nga binabanggit siguro sa chapter 26 ng Matthew. Ito yung nagpahid sa kanya ng langis. At dito rin sa ating binabasa sa teksto natin sa chapter 7 ng Lucas, ay makikita rin natin dito yung isang babae na nung mabalitaan na siya ay nandoon sa kainan, inimbitahan siya ng isang Pariseo sa isang kainan, pumunta siya ron. Pumunta yung babae. Walang nakalagay na pangalan kung sino yung babae na yon. Pero itong Pariseo, alam na natin itong Pariseo, hindi natin alam alam na natin kung ano yung yung characteristics nitong mga Pariseo. Maraming sa Luke chapter hindi ko matandaan kung chapter 18 yata yung binabanggit doon, na itong mga Pariseo ay mga mapagpaimbabaw ng mga tao to, no? Pag sila'y nananalangin, gusto nila nakikita umaarkila pa ng mga manunugtog habang sila ay nagpipray doon sa mga likuang daan. Meron ding binabanggit na itong mga Pariseo ay mga mukhang pera ito, mga mukhang salapi. At ang gusto nila, yung kanilang righteousness, yung tinatawag na self-righteousness. Maaalala natin yung isang Pariseo ay nananalangin doon sa templo. Kasabay niya yung isang publikano. At ang sabi niya, Panginoon, maraming salamat dahil hindi ako kagaya ng publikanong ito, na ako po ay nag-iika po palagi, nananalangin, nag-aayuno, at ganun yung tingin niya sa sarili niya. Sila ay mahilig dun sa tinatawag na yung externalism. Lahat ng kanilang ginagawa ay gusto nila nakikita ng iba. Pero sa loob nun, alam natin yung pag-describe sa kanila ng Panginoon, sila ay mga mapagpaimbabaw.
yung kanilang suot ay meron silang mga suot na damit tupa, pero yung kaloob-looban nila ay parang mga bangkay, no? Sila ay bulok sa kaloob-looban. Pero magtataka tayo bakit inimbitahan ang ating Panginoong Hesus. Siguro dahil sa, eto na naman, hindi natin alam yung motibo, pero karamihan sa mga ginagawa ng mga Pariseo ay hinuhuli ang ating Panginoon sa kanyang mga sinasabi. Baka meron siyang masabi na labag doon sa kanilang mga tinuturo, o kaya o kung minsan pag tuwing araw ng Sabado siya nagpapagaling, ay yung pinupuna sila ng si Jesus ng mga Pariseo. Dito hindi natin alam kung bakit inimbitahan siya. O siguro baka merong gustong mapatunayan itong mga Pariseo tungkol na baka makita nila kay Jesus doon sa araw na yon. At dito nga ay nabalitaan ng isang babae. Ang sabi rito sa babae na to, siya ay makasalanan, no? Siya ay woman of the street. Pag sinabing woman of the street or woman in the city, sabi po ng ibang mga preacher dito ay siya ay babaeng yung prostitute. At itong babae na to ay pumunta ron sa kainan. Doon kasi, yung kaugalian nun, pwede ka namang pumasok doon kahit hindi ka invited. Pwede kang makinig doon sa mga usapan ng mga taong, lalo na yung mga Pariseo, matatalinong mga tao yan. Marami silang mga sinasabi, meron sinasabi rin sa politika, yung mga yan. At ito nga, kausap nila yung ating Panginoon. At doon ay pwede silang makinig. Kahit na sinong mga tao na gustong pumunta ron, hindi man sila imbitado, pwede silang makinig doon. Sabi ni Sinclair Ferguson, pinakinggan ko rin yung sermon niya tungkol dito. Itong mga babae daw doon ay pwede rin kahit na hindi mga babae, yung mga taong nakikinig lang doon, pwede rin silang magbalot ng mga natitirang mga pagkain doon. Kaya pag oras na natapos na yung mga Pariseo doon na sa kanilang pagkain, karamihan ng mga natitira doon ay pwede nilang kunin. At itong ang babae, nung siya ay dumating doon, dala-dala niya yung kanyang ungwento. Sabi rito sa verse 37, at narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya ay nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. Ito pong sisidlang alabastro ay yung isang bato, yung translucent na bato na hindi natin alam kung paano yung ginawa ng mga tao noon, pero ito ay yung ginagawa nilang lalagyan ng pabango, ng ointment, ang sabi rito. Tapos payat yung pinakaleeg niya at sarado yun. Kailangan mo pang basagin para makuha mo yung laman nun. At talagang napakabango nun. Napakabango nung ungkwento na yon. At siguro dahil sa yung trabaho na rin nung babae na yon, na isa siyang prostitute, kailangan niya yon para sa kanyang trabaho. At siyempre yung mga Pariseo, habang sila'y kumakain, si Jesus nung sila'y kumakain, naaamoy nila yung pabango nung babae na yon habang sila'y kumakain. Siyempre, baka nalalasahan na rin nila, parang lasa nila, ganun na rin, kung ano yung nalalasahan sa pabango. At ito nga, nung ang babae lumapit sa kanya, ay nakatayo sa likuran, sabi sa verse 38, nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan, na tumatangis at ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y
at ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ang kanyang mga paa at pinapahira ng ungwento. Okay? Ito nga si Jesus Christ, naka-recline siya doon sa table. Ang sabi rin sa ibang mababasa natin, nasa sentro yung table na yon at nakaupo ang ating Panginoon doon, pero wala silang upuan, parang siguro nakaluhod sila at yung paa nila ay nasa likuran. Nakahilig yung ulo nila ron habang sila'y kumakain, nasa likuran yung kanilang mga paa. Kasi ang rule daw doon sa pagkain ay hindi pwedeng ilagay mo yung iyong paa sa ilalim ng table. Kaya nasa likod. At ito nga, dumating dito yung ang babae na ito at sabi rito, siya ay tumatangis. Yung salitang tumatangis sa English ay wept, no? Weeping. Ang kahulugan nito sa ibang mga yung terminong ginagamit nila noon ay halos katumbas ng salitang rain o ulan, no? At doon makikita natin yung paglalarawan ng kanyang pagtangis doon na talagang humahagulgol. Siya ay labis na humahagulgol at siguro sa kanyang paghagulgol medyo nanginginig pa siya, no? Nanginginig siya. At yung kanyang mga luha ay dumidilig doon sa paa ng ating Panginoon. At syempre, basang-basa yung paa ng ating Panginoon. Ang ginawa ng babaeng ito ay kinuskos ng kanyang buhok yung kanyang mga paa. Sa panahon na yon, pagka ang isang babae ay iniladlad niya yung kanyang buhok, binaba niya yung kanyang buhok, yun ay immoral sa mga panahon na yun. Yung glory ng kanyang ulo, yung kanyang buhok, no? Makikita natin yan sa Corinthians, yung glory ng mga babae ay kanyang buhok. Pagka yun ay iniladlad, ito ay hindi maganda sa paningin ng mga Hudyo noon. At ito nga, alam ng babae ito na siya ay niladlad niya yung kanyang buhok. Sabi nga sa history, pag ang isang babae ay ganun ang ginawa niya sa pinakita niya yung kanyang buhok, niladlad niya, no? Pwede siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Dahil sa panahon na yon ay hindi magandang tignan ang bagay na yon. Ganun pa man, itong babae na to ay ginawa yun, yung isang bagay na hindi kanais-nais. Makikita natin dito yung babae talagang inano niya lahat yung kanyang pride. Halos lahat ng kapakumbabaan ginawa niya na. Kasi siya ay isang babaeng kilalang kilala doon sa city. Yun nga sabi rito, di ba? Woman in the city. At walang taong hindi nakakakilala sa kanya dahil lagi siyang nakikita ron. Siguro marami na rin sinirang tahanan tong babae na to dahil sa kanyang trabaho. At ang sabi pa nga nung isang preacher, kabababaan na sa lahat ng pinakamababa itong babae na to. Sa kanyang sarili, kilalang kilala niya yung kanyang sarili na pinakamarumi na siya sa lahat ng pinakamarumi. Ganon ang pagkakilala ng babaeng ito sa kanya, sa kanyang sarili. Siyempre, yung mga Pariseo naman, at doon lang habang nangyayari itong mga bagay na ito, nandoon lang yung mga Pariseo at nakatingin. At siguro, habang ginagawa ng babae ito kay Jesus Christ, ay para bang offense ito doon sa mga Pariseo. Bakit ba nandito itong babae na to? Pumasok pa rito. Alam naman natin, mga Pariseo, hindi humihipo yan sa mga marurumi. Ayaw nga pumunta niyan sa palengke. Humipo ng patay, ayaw nila. Pagka nakahipo ka ng bagay na marumi, pupunta ka sa saserdote, at kailangang gawin mo yung mga bagay na kailangang gawin para sa paglilinis.
At dito sa verse 39, nang makita nga ito ng mga Pariseo sa kanyang, na sa kanya'y nag-anyaya ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino, at ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo, na siya'y makasalanan. So sa kanyang sarili, hindi niya sinasabi hindi siya nagsasalita, no? Kundi sa loob-loob lang niya, yun ang sinasabi niya. Kung kilala sana ng taong ito na itong babaeng sa kanya'y humihipo, na siya'y makasalanan, siguro lalayuan din niya to. Kinukumparan niya yung kanyang sarili, gusto niyang ikumpara ng ating Panginoong Hesus yung kanyang sarili doon sa kanilang mga paniniwala. Kasi ang paniniwala nga nila ganun eh. Sila ay self-righteous, sila ay hindi humihipo sa mga bagay na marurumi, hindi sila nakikasalumuha sa mga hintil. At ayaw nila ng mga bagay na ganun, na marurumi. So yun ang kanyang naiisip. Kung propeta ang taong ito, makikilala niya kung sino tong babae na to. Isang makasalanan. At siguro yung ibang mga ibang mga Pariseyong kasama nila, nagbubulong-bulungan, no? Pinag-uusapan yung ating Panginoon. Pinag-uusapan kung ano yung pwedeng sa kanya, yung parang ibintang sa kanya, o pwedeng masabi na hindi maganda sa kanya, na may kinalaman doon sa paniniwala nila. At ito nga, sinasabi nito, no? Kung nakikilala ng taong ito, ang babaeng ito na isang makasalanan, siguro hindi niya gagawin to. At syempre, yung ating Panginoon, habang ginagawa yun ng babae, at habang yung Pariseo ay nag-iisip, alam na rin ng ating Panginoon kung ano yung iniisip ng Pariseo at kung ano yung nasa puso talaga ng babaeng makasalanan. Wala namang nalilingid sa ating Panginoon. Lahat ng bagay alam niya. Pag pumupunta tayo sa church, alam niya kung ano yung laman ng ating puso. Alam niya kung bakit tayo narito. Alam niya kung kumakanta tayo, nasa puso ba yung ating inaawit? Pagka tayo ba ay makatapos ng makarinig ng salita niya, mayroon bang impact ito sa atin? Mayroon kaya tayong may uuwi sa ating bahay matapos nating marinig yung mga salitang ating napakinggan habang tayo sumasamba? O sumasamba, alam din niya kung sa ating bang pakikinig, meron ba talaga tayong taos-pusong pagsamba sa Kanya? Alam niya kung ano iniisip natin eh. Yung babaeng kanyang na nagpapahid ng pabango kay Jesus, alam ni Jesus Christ kung saan nanggagaling yung ginagawa ng babae na yun. At yung Pariseo, hindi niya alam na ang kausap niya ay isang propeta. At hindi lang basta propeta, anak ng Diyos. Alam niya hindi niya alam na yun pala ay nasasaliksik yung laman ng kanyang puso. Kaya dito sabi niya sa verse 40, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, yun, yung salitang pagsagot. Kasi yun ang kanyang tugon doon sa iniisip ng lalaki. Kasi alam niya kung ano yung iniisip ng Pariseo na yun. Sabi rito, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Ito na nga yung sagot ng ating Panginoon. Sinagot niya sa pamamagitan ng isang parable. Pero itong parable na ito, meron talagang hindi mo na bagamat ito'y totoo sa buhay nila,
At kasalukuyang nangyayari sa kanila dahil ang nilalarawan nitong parable na ito ay tungkol doon sa babae na yon at sa kanya, doon sa isang Pariseo. At sa Diyos mismo, siyempre, no? Sabi rin sa verse 41, isang may pautang ay may 2 utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Yan. So merong 2 may utang doon sa isang lalaking nagpautang. Ang isa ay 500 denaryo, yung isa naman 50 lang. At ang tanong nga ng ating Panginoon, sa palagay mo, dahil wala silang maibayad, kapwa sila pinatawad, sino yung mas may utang na loob sa kanya? Sino yung mas lalong magmamahal sa kanya? Ang sagot dito ni Simon na Pariseo, sa verse 43, sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki. Yan. Sa English ay I suppose. Para bang sa ibang mga mababasa natin, yung salitang I suppose niya roon o inaakala ko, sa palagay ko, ay parang merong sarcasm o parang merong halong panunuya yung kanyang pagsagot. Sa palagay ko, ganun, parang ganun ganun ang tono siguro, no? Sabi ng ating Panginoon, matuwid ang pagkahatol mo. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon. Ito na yung nagsimula na yung rebuke ng ating Panginoon dito kay Simon. Sabi ni Jesus kay Simon, Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Ang kaugalian kasi noon, pagkapapasok ka sa isang kainan, kailangan mo nang merong isang lalapit sa iyo bilang isang bisita at huhugasan ng iyong mga paa. Ugali rin nila na pagka yung mga kakain sila, maghuhugas muna sila ng kamay. At doon nga, makikita natin na walang man lang lumapit doon kay Jesus para hugasan yung kanyang paa. Siguro makikita natin doon yung mababang pagtingin nila doon sa ating Panginoon, no? Kasi hindi sila kabilang doon sa kanilang relihiyon na Pariseo sila. Sabi, dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya, buhat ng ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Kaugalian din nun, na pagka merong silang mga bisita, hinahalikan yun. Siguro, nagbebeso-beso sila, o hindi natin alam kung paano yung tamang paraan nila ng pagbati sa kanilang mga bisita. Tayo, kinakamayan natin yung ating mga bisita. Pero noon, sa kanila, ay naghahalikan sila. Kung nakikita natin yung mga Muslim, siguro parang ganun, no? Sabi sa Romans 16:16, mga batian kayo ng banal na halik, di ba? Binabanggit doon. Yun ang kaugalian nila Pero ang sabi niya, buhat ng ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik. Sa verse 45, hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya ng buhat ng ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ungkwento ang aking mga paa. So makita natin doon na habang ginagawa nung babae yung kanyang pagpunas ng kanyang buhok doon sa paa ng ating Panginoon at habang hinahalikan niya yun na walang tigil na paghalik, siguro sinasabi niya, thank you Lord, thank you.
Alam niya kasi kung ano yung pinanggalingan niya. At alam niya kung gaanong kabigat, kalalim yung kanyang pagkakasala. At pinatawad siya ng Panginoon. Hindi siya pinatawad dahil sa siya umiiyak, no? Hindi siya pinatawad dahil doon sa kanyang ginagawa. Pinatawad siya dahil doon sa mga preview siguro na pangangaral ng ating Panginoon o kaya sa pangangaral ni Juan Bautista, at nakilala niya yung ating Panginoon at pinatawad na siya. Doon pa lamang sa mga previews ng mga pangyayari sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus. Makikita naman natin yan dito sa mismong parable na binanggit ng ating Panginoon, na mayroong nagpautang at mayroong dalawang umutang, walang maibayad at pinatawad. At dahil sa kanyang pagpapatawad, mas malaki yung pagmamahal na ibinigay nung pinatawad ng malaki. So pinapakita na ron mismo doon sa parable na isinagot ng ating Panginoon kay kay Simon, na doon pa lang ay pinatawad na ng ating Panginoon ang babaeng ito. Kaya kung sino yung mas malaki ang pinatawad, ang mas malaki rin yung utang na loob. Yung mga politiko nga, hindi ba? Pagka natulungan sila ng taong ito sa kanilang sa eleksyon at sila'y nanalo, kukunin pa nilang ano yun, o miyembro ng kanilang gabinete, yung tao na yun. Bibigyan ng maraming pabor sa gobyerno. Kaya yung babaeng yun ay, ang paglalarawan ng ating Panginoon ay napakalaki ng pagpapasalamat ng babaeng yun. Kasi alam ng babae na ang kanyang kasalanan ay higit sa kasalanan ng mas marami. Ito mga Pariseo, pakiramdam nila siguro konti lang yung kanilang kasalanan. Nagkakasala sila, pero hindi sila katulad ng mga ganun, no? Marami silang tinutupad ng mga kautusan na sa tingin nila ay patatawarin sila ng Diyos dahil dun sa kanilang mga ginagawang kabutihan o kanilang pagsunod sa kautusan. Kaya pakiramdam nila, sila yung pinatawad ng, o baka hindi nga nila naramdaman yun yung pinatawad sila ng kaunti dahil pakiramdam nila sila ay righteous na. Kasi nga humihiwalay sila sa makasalanan Ayaw nilang tumabi doon sa mga taong makasalanan. At sabi niya sa verse 47, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ng kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y umibig ng malaki. Datapot sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Gano'n naman talaga, hindi ba? Kung sa tingin mo hindi ka pinatawad ng Diyos, nasa utak mo lang yung iyong ang kaalaman na yon na ikaw ay pinatawad ng Diyos ng marami. Pero sa iyong mga gawa, hindi nakikita yung labis na yung parang ikaw ay talagang pinatawad ng malaki. Kasi makikita yun sa ating mga gawa. Yun ang magdetermine, gaya nga ng pinag-aralan natin kanina, tutuwa nga ako dahil yun sa justification. Ang resulta na, ang bunga ng justification, ayun nga, sanctification. At yung sanctification, ang magpapatunay, kung nakikita ito sa buhay mo, magpapatunay ito ng justification na nangyari sa iyo. Kaya ang umiibig ng malaki, alam niya na siya ay pinatawad ng malaki sa kanyang mga kasalanan. Pero ang higit na makita natin dapat dito ay kung sino yung nagpautang. Kung malaki yung pagmamahal ng babae, yung pagpapasalamat ng babae, malaki yung kanyang pag-ibig dahil sa kapatawarang ibinigay sa kanya, makita natin dito yung mismong nagpautang
na higit pa yung pag-ibig niya sa babae na yon. Tayong lahat kasi may utang sa Diyos at wala tayong naibayad. Di po ba? Wala tayong naibayad kahit magkano. Kahit yung pinakamabuting gawa natin ay hindi sapat, kulang. Kahit yung buong buhay natin, bigay natin kulang pa rin ang mga bagay na yon. Kaya doon makikita natin talaga yung hanggang saan ba yung commitment natin? Hanggang saan ba ang ating pagmamahal? Hanggang saan? Sabi nga malalaman mo lang daw ang laki ng iyong pananampalataya pagka ikaw ay dumating na sa isang sitwasyon. Pagka yung sitwasyon na rin mismo yung magdedetermine kung ano ba talaga hanggang saan ang ating paglilingkod. Dito kanina, dito sa verse 37, sabi rito, at narito, yung salitang behold, no? Ito ay tanda ng, yung termino, ito yung salita ng pagkagulat. Behold, narito yung isang babae. Bigla na lang sumulpot doon sa kanilang pagtitipon at umiiyak. Laki ng kanilang pagkagulat dahil bigla na lang sumulpot. Yung salitang behold ay tanda ng, kumbaga yung parang sa grammar nga ay, ano ba sa grammar yun, nakalimutan ko na yung, ito ay mayroong yung sobrang emosyon mo. Pinagpapahayag ito ng emosyon. Dito sa sa 1 John chapter 3 yata, no? Kung di ako nagkakamali. Verse 1 to 3. Nandun din yung salitang behold. Kaya lang, hindi doon sa pagkamangha. Pero pag ganun pa man, makikita pa rin natin yung emosyon na pinapakita doon sa pagkakasulat na yun, no? Ang sabi nito sa verse of 1 John chapter 3 verse 1 to 3, behold, what manner of love the Father has given unto us, that we shall be called the sons of God. Pagmasdan ninyo, hindi ka panipaniwala, no? Tayong walang maibayad, ginawa pa tayong mga anak. Di ba ganun na lang kalaki talaga? At siyempre dapat, yung ating utang na loob, yung ating paglilingkod, ay ganun din. Dapat matumbasan yung kung gaanong pagpapatawad sa ating mga kasalanan ang ginawa ng Diyos, ay dapat ganun din makita yung ating paglilingkod. Hindi paglilingkod dahil meron tayong tao na pinaglilingkuran, kundi dahil sa mahal natin talaga ang Diyos. Sa Kanya tayo may utang na loob. Sa Kanya tayo nagpapasalamat. Sa John 3:16 ang sabi ron, for God so loved the world. Yung salitang so, ang nagpapahayag ito ng sobra, labis na pagmamahal. For God so loved the world. At ang ekspresyon ng kanyang pagmamahal, binigay niya yung kanyang bugtong na anak na pambayad sa ating mga utang, sa ating mga kasalanan. Kaya ang tanong ko po sa hapong ito, malaki ba talaga yung pagmamahal natin sa Panginoon? Tayo po ang nakakaalam niyan. Yung bang ating paglilingkod ay buong puso para sa Panginoon. Pag nabalitaan ba natin tuwing linggo na ang Panginoon ay narito, magkukumahog kaya tayo na pumasok dito gaya nung babaeng ito na nang mabalitaan niya na ang ating Panginoon ay naroon sa bahay ng Pariseyo? Nagkukumahog. Dala ang kanyang sacrifice of praise. Dala yung kanyang offerings of thanksgiving. At yung thanksgiving niya ay
malalim na thanksgiving. Kasi alam niya kung sino yung siya at kung gaano siya pinatawad ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ay patuloy naming makita ang aming sarili na wala kaming maibayad, Panginoon. Kahit ang aming buhay, ang aming lakas, Panginoon, ang aming mga pagsisikap, ay hindi sapat para bayaran namin ang iyong nagawa para sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maialay ang aming sarili ng buong puso bilang pasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat dyan po kami nagkukulang. Alam namin, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Alam po namin ang aming mga kasalanan. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagkakataong kami ay sumasamba sa iyo, na pribilehiyo lamang na binigay mo sa amin, ay masamba ka namin, Panginoon, ng buong puso. Dagdagan mo pa, O Diyos, ang aming pananampalataya. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.